Tara, kaketchup, kwentuhan tayo. Mga kaketchup, may babasahin lang po akong batas ha. Sana po maunawaan nyo po ito at maunawaan nating lahat. Republic Act number 3846 requires television and radio broadcasting companies to secure a franchise from the government before they are allowed to operate. It is Congress that will decide whether to extend the franchise to public utilities such as the media. Okay, ganito po ito, no? Malinaw naman itong nakasulat dito sa Republic Act number 3846 na ang Kongreso ang mag-e-extend ng prangkisa. Ganito po kasi yan. Dahil sa mainit na usapin po ito, meron po palang batas na ang Kongreso ang mag-e-extend ng prangkisa. Ngayon, kung natatandaan nyo po, siguro naman updated naman ng taong bayan tungkol po dito sa nangyari sa isang television network na basta na lang pong napaso ang kanila pong kontrata sa kanilang television station. Ikaw ay binigyan ng prangkisa ng Kongreso. Bago pa ito ma-expire, bibigyan ka ng 25 taon ng prangkisa para mag-operate ng iyong television and radio broadcasting. Bago ito mag-expire, bibigyan ka ng pagkakataon pa ng renewal. Ngayon, ang tanong, yung sa expiration, kailan ka ba dapat magpa-file ng renewal? Ang pagpa-file po pala ng renewal, ayon na rin dito sa mga natutunan ko sa pag-iingay ng mga nagpoprotesta tungkol dito sa isang television network na to. Pwede ka na palang mag-file ng renewal ng prangkisa 5 years before ng expiration ng iyong prangkisa, no? Halimbawa, mag-e-expire ang prangkisa mo ng May 2020. Wag mo nang hintayin mag-expire pa ng May 2020. Dapat May 2014 or 2015 nag-file ka na ng franchise renewal. Ngayon, etong isang television network na to, bakit po biglang nagpadala ang National Telecommunications Commission ng cease and desist order? Simple lang po, ibig sabihin, binigyan sila ng 5 taong palugit para sa renewal. Pero ang nangyari, napabayaan nila ito na hindi na nila naipa-renew hanggang dumating nga po yung expiration ng kontrata ng kanilang prangkisa sa kanilang television and radio broadcasting companies, no? At syempre, wala ka ng prangkisa, expired na eh. Ano ang gagawin ng NTC? Ang gagawin ng NTC, susulatan ka, padadalang ka ng sulat na nag-uutos. Ang laman nun ay cease and desist order na hindi ka na pwedeng mag-broadcast. Bakit? Kasi wala ka ng prangkisa. Kasi binigyan ka ng 5 taong palugit para sa renewal. Ngayon, sino ngayon ang may kasalanan? Bakit natanggalan ka na ng prangkisa? Ang may kasalanan yan, yung television network din. Kasi sapat na ang 5 taong palugit para maasikaso mo ang renewal ng iyong prangkisa. Ang problema, bakit dumating doon sa mismong petsa ng pagka-expired o pagkapaso ng prangkisa? Kasi minsan, akala ng ibang mga pinagkatiwalaan ng prangkisa, basta-basta na lang kaya nilang gawin na mag-renew. Hindi nila alam, bubusisiin yan
yang kanilang ginagawang renewal. Kasi diyan sa renewal na yan, titingnang maigi yan kung ano mga nakasingit diyan. Alam nyo po, pag sinabing renewal, kung ano yung inapurbahan sa yung una, yun po yun. Walang nakapalaman doon o walang mga nakapaloob na anumang mga nakasingit. Kagaya po nung isang nagpoprotesta na chairman ng cable network. Yung samahan po ng mga cable provider, napansin niya po na yung renewal may nakapalaman, na ang nakapalaman doon, imbis na renewal as is na renewal, may nakapalaman po doon na channels o mga channels. Imbis na yung original na renewal, kung paano sila naaprubahan, ay yun lang ang kanilang i-apply. Hindi po, napansin po ng chairman ng mga cable providers doon na may mga nabago. Imbis na channel, ang nakapaloob mga channels, na ibig sabihin lalabag po yun sa batas. Kasi dapat ang nakapaloob lang po doon ay isang radio network at isang television network lang, no? Yun ang requirement dito sa Republic Act number 3846. Ngayon, ano ba ang naging power ng NTC? Bakit sila ang nagpatupad ng cease and desist order? Alam nyo po, ang Kongreso din naman ang gumawa ng batas na yan, na gagawa sila ng isang ahensya na magpapatupad po ng nakapaloob dyan sa Republic Act number 3846 po na yan. At ito nga po ang NTC o National Telecommunications Commission. Kasi kailangan ng gawin ng NTC ang kanilang trabaho na abisuhan, patigilin na ang isang television network doon sa ginagawa nilang pag-ere dahil wala na silang prangkisa. That is moot and academic. Okay po? Sana po malinaw na po yan. Ayan po. At marami pong mga kongresista at senador na parang nag-aabogado dito po sa isang television network po na ito, na which is unconstitutional. Hindi po yan sumasang-ayon sa ating saligang batas. Bawal po yan, ha? Ito po, hahanapin natin yon kung bakit bawal. Dito po sa saligang batas ng Pilipinas, mababasa po sa section 14, ang sabi po dito sa wikang English, no senator or member of the House of Representatives may personally appear as counsel before any court of justice or electoral tribunals or quasi-judicial and other administrative bodies. Neither shall he directly or indirectly be interested financially in any contract with or in any franchise or special privilege granted by the government or any subdivision, agency, or instrumentality thereof, including any government-owned or controlled corporation, or it is subsidiary during his term of office. He shall not intervene in any matter before any office of the government for his pecuniary benefit or where he may be called upon to act on account of his office. Malinaw po yan. Pero ang nakakalungkot lang, may mga ilang senador po dyan, mga congressman, na hindi po nila alam ang kanilang trabaho.
Bakit po? Mukhang namihasa sila dyan sa kanilang pwesto. Dapat po, pinapaalalahanan din nila ang sarili nila na ang lahat ng kanilang desisyon, lahat ng kanilang gagawin ay nakasalig sa ating saligang batas. Bakit po? Kasi po, malaki ang magiging pananagutan nila sa taong bayan. At yan po ay lantarang violation ng ating saligang batas. Section 7 naman po ito ng Philippine Constitution. The right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Access to official records and to documents and papers pertaining to official acts, transactions or decisions, as well as to government research data used as basis for policy development shall be afforded the citizens subject to such limitations as may be provided by law. Tuloy natin sa Section 8. Sabi dito sa Section 8, the right of the people, including those employed in the public and private sectors, to form unions, associations, or societies for purposes not contrary to law shall not be abridged. Sa Section 9, private property shall not be taken for public use without just compensation. Meron po pala dito sa Section 7 na right to inform ang publiko sa anumang papasuking transaksyon. At dapat po ang mga dokumentong yan ay available para po ma-verify o makita ng taong bayan. Ito pong konstitusyon na ito, napakaganda. Ang problema, mukhang na-overlook po ito. Hindi po ito napapansin. Kasi nga po, mukhang yung kapangyarihang ipinahiram sa kanila ng taong bayan, inilagay na nila sa kanilang ulo. Dapat po, inilalagay po yan sa puso. Kasi may paalala din po ang saligang batas ng Pilipinas, dapat in full integrity and honesty. Ayan po ang sinasabi ng saligang batas sa mga nakaposisyon sa gobyerno. Elected ka man o appointed ka. Ito, sa Section 18 ulit ng Philippine Constitution. The state affirms labor as a primary social economic force. It shall protect the rights of workers and promote their welfare. Hindi ko muna po itutuloy yung sa Section 19. Meron po kasing isang television network dyan. Yun nga po, yung natanggalan ng prangkisa, binawian ng prangkisa. Alam nyo po, mahihirapan na pong makabalik yon kung gagamitin po itong Section 18 ng Philippine Constitution. Kasi po, sinasabi po rito, dapat ang mga manggagawa mo ay iniingatan mo. Pinoproteksyonan mo ang iyong mga manggagawa at dapat ang kanilang kapakanan ang iyong tinitingnan. Pero, alam nyo po, base po sa mga pangyayari, marami pong labor violations ang isang television network na hanggang ngayon po hindi na po na-resolba. At nagkakagulo na po ngayon pati ang kanilang mga bigating mga talent, mga artista, yung mga entertainer nila diyan. Nagkakagulo na po. At ang masaklap pa nito, mukha yatang yung kanilang mga talent na nandiyan ngayon, pinagtatanggol sila, mukhang hindi po yata alam ang kanilang isinisigaw. Ngayon, itong Section 19, the state shall develop a self-reliant and independent national economy effectively controlled by Filipinos. Ayan, isa pa po yan. Dapat po masilip din po ang mga prangkisa kung sino-sino po ang nakapaloob dyan. Kasi po,
Baka mamaya malusutan tayo, merong mga banyagang mamumuhunan na nakapasok na pala dyan, malaking problema po ulit yan. At yan ay bawal na bawal kasi dapat mga Pilipino lang ang makikinabang dyan. Ito naman po sa Section 20, the state recognizes the indispensable role of the private sector, encourages private enterprise, and provides incentives to needed investment. Ito na nga po ang isang problema dito no, na nakakalungkot. May mga private sector na hinihikayat ang mga private enterprises na ibigay yung mga nararapat, no? Sabi dito, the state recognizes the indispensable role of the private sector, encourages private enterprise, and provides incentives to needed investments. Ang problema po, pag puro kabig ka, anong klaseng investment po ang ginagawa mo? Investment ng kasakiman. Ayan po nakakatakot, no? Tuloy po natin. Ito po yung sinasabi ko. Yung estado, sabi sa section 27, the state, meaning that is particular na may pinagbabanggitan. The state shall maintain honesty and integrity in the public service and take positive and effective measures against graft and corruption. Ayan po, no? Kaya ingat po kayo dyan, mga pinagkatiwalaan ng taong bayan na yung kanilang boto ang naglagay sa inyo dyan. Sana po pumarehas kayo, no? Kung bubusisiin pa po yan, baka mamaya may mga tiga-gobyerno dyan, may mga congressman, may mga senador na nakikinabang din pala dyan, kaya pala lagi yung pinagtatanggol. Wala kayong ginawa kundi ipagtanggol ang isang television network para po sa kaya pala kayo po pala kasosyo na dyan. Na-violate nyo po itong section 27. Nasaan na ang inyong honesty? Nasaan na ang inyong integrity sa public service? At lalabas po yan. Ayan nga po yung sinasabi nung Solicitor General, si Solgen Calida, na sabi nga doon sa NTC, pag hindi mo ipinatupad ang cease and desist order, makakasuhan ka ng violation of graft and corrupt practices. Graft and corrupt practices law. Yan ang tatama sa iyo. Siguro itong mga tiga NTC matitino naman at may maayos na pag-iisip. Oo nga naman ipatupad na natin ang cease and desist order. Yan po yan. Ito, section 28. Dito naman sa section 28, sabi po dito. Sabi po dito sa section 28. Subject to reasonable conditions prescribed by law, the state adopts and implements a policy of full public disclosure of all its transactions involving public interest. Kita nyo? Kailangan isiwalat nyo yan. Wala kayong ililihim. No? Wala kayong ililihim. Kaya ano man mga kontratang papasok, dapat po ipinapakita nyo yan in public. Para naman po yung mga concern po dyan na may kakayanan din namang makisali sa kompetisyon ng paghahanap buhay, dapat po makita din po nila yan at makatulong din po sa aming mga maliliit. Isa pa po, yung airwaves, yung frequency, tandaan nyo po itong sasabihin ko, isa po yan sa ating kayamanan. Kaya sana po maingatan po yung mga kayamanan na yan, na ang talagang nagmamay-ari niyan ang estado, ang taong bayan. Kaya lang yan ibinigay sa mga mamumuhunan para makapagbigay sila ng magandang serbisyo sa atin, no? Entertainment, information,
current events. Yan po ang ano ng ano ng mga television network. Ha? Yung mga noontime show na inilalagay diyan, pampalipas oras, pampatanggal ng inip. Yan po yan. At yung ating mga frequencies na yan, ingatan natin, atin po yan. Yan ay ang ating kayamanan na pag napabayaan natin, malinga tayo ng konti, ang nakikinabang na pala ay iilang tao na lang. Sana po tulungan po natin ang ating Pangulo, ang Presidente ng Pilipinas. Tulungan po natin. At wag po nating gipitin. At wag tayong gumawa ng mga misinformation na ang dahilan ng closure ng ABS-CBN Ayan po, medyo bahagya po ako natigil dyan habang nagbablog. Kasi po, nakaramdam ako ng pag-uga. Ang lakas po at lumindol po eh. Nakaramdam ako ng nervyos. Medyo natakot po ako dyan. Okay. Nasa na ba ako? Ngayon ganito. Sana po yung mga kalaban ng gobyerno ngayon, wag naman po nating siraan ang ating Oo eh. Narinig ko? Ano ko? Gumalaw? Kala ko naglalakad ka eh. Hindi, lumindol nga. Lakas, no? Lakas. Napatigil ako sa daldal ko dito eh. Kila Rosel din to, awag nga sa akin eh. Lumindol ano? May aftershock. May aftershock pa yan. Lakas. Kala ko nga may naglalakad. Kala ko naglalakad. Meron pa eh. Dalawang uga eh. Meron pa. Anong oras na po ba ngayon? 1:41 po ng umaga ng Mayo 10. Nakaramdam po kami ng pag-uga, ng paglindol. Habang nagbablog po ako, hindi pa ako tapos, i-edit ko pa po ito. Kumatok po yung aking anak na panganay. Meron pong nangyaring pag-uga. Medyo malakas. At pagkatapos po ng malakas na pag-uga, meron pa pong konting mga pag-uga. Ngayon po ay Mayo 10. Mayo 10 po ngayon ng 1:41 ng umaga o madaling araw. Ituloy ko lang po yung aking pagbibigay ng konting opinion dito. Ayun na lang po. Sana po suportahan natin ang ating Pangulo. Saka wag nating isiksik sa isip ng taong bayan na ang dahilan ng pagkakatanggal ng prangkisa doon sa television na channel na yon ang Pangulo ng bansa. Remember 2014 pa po ang usapin na yan, yung renewal. Hindi naman si Presidente Duterte ang po niyan, ang presidente. Ang presidente po niyan si Pinoy, no? At yung 5 taong palugit na ibinigay po sa kanila, sapat na po 'yun para maasikaso nyo lahat. Yung television network na yan, malaki po ang kinikita niyan. Bilyong piso na halaga ang kinikita po niyan para hindi kumuha ng mga magagaling na abogado. At ngayon nga po, ang ginagawa po ngayon ng mga abogado dyan, yung binabanggit kong television network, shortcut po nila. Nag-file po sila ng TRO. Inireklamo nila yung pagkakatanggal ng prangkisa sa kanila. Nirereklamo nila, tinanggalan na kayo ng lisensya ng prangkisa kasi nga po napaso na ang inyong prangkisa. Tapos eto kayo ngayon, didiretso kayo sa Supreme Court.
dahil mahilig kayo sa shortcut. Sa shortcut. Eto pa, isa. May nakaamba po sa inyong kuowaranto. Kuowaranto. Nakaamba po yun sa inyo. Ayun ulit. Ang bangungot ninyo, si Solicitor General Calida, no? Siya po ulit ang magpapasakit sa inyong ulo. Sana po, kung makakabalik kayo, no? Sana ayusin nyo na. Ito pa isa, bago ko makalimutan. Yang prangkisa po na yan, dapat po yan, binibiding na po yan. Iniaalok na yan dun sa ibang mga negosyante na may kapasidad na magmantine o maghanap buhay gamit po yung ating network, yung mga radio frequencies, television frequencies na yan. Dapat po i-bidding na po yan. Bakit tayo nakapokus doon sa iisang television network? Kaya po malaki po problema nyo dyan sa saligang batas ng Pilipinas. Kaya ingat po kayo, nagbabantay lang po ang taong bayan, ha? At yung mga artista po, kayo, abusado kayo, kami nga dito ang liit lang ng kinikita namin matagal na kaming gutom. Bakit? Kailan pa po ba nag-umpisa yung enhanced community quarantine na yan? Kayo, hindi naman talaga kayo magugutom. Mga multimilyonaryo na kayo, lalo na itong isang artista na nagsisisigaw na lalaban daw siya ng patayan. Naku po, mag-isip-isip ka. Wag mong isisi yan sa gobyerno. Isisi mo yan diyan sa iyong amo. At mag-aral po tayo. No? Mag-aral po tayo. Tingnan natin. Doon lang po tayo sa tama. Ano po? Yun lang po siguro. Wala na po kung ito pong akin opinion. Hindi po ako nag-i-interpret ng batas. Nagbabasa lang po ako ng saligang batas ng Pilipinas. At doon pa rin po ako sa kung saan ang tama. At nakikita ko po, tama po ang ginagawa ng kasalukuyang gobyerno ngayon na pinamumunuan ng ating Pangulo, President Rodrigo Roa Duterte. Sige po, salamat sa Diyos. Ingatan po tayo nawa.